Kung ikaw ay takot sa dentista, pumunta sa clinic for check-up or ospital, no? Yung mga ganong klase. I'm gonna share with you kung paano ko minamanage ang aking anxiety. Ito, na-excite ako kasi sabi ko, uy, actual to. Maganda tong i-share sa lahat, no? Pwede ba isama dito yung mga takot sa paglabas, takot pumunta kung saan-saan, no? Isama na natin yun doon. Pwede na natin ma-cover yan, okay? Kunwari, takot kang, kasi meron akong kliyente ngayon, no? Pasyente or kliyente? Kliyente. Ilang year, 1 year na siya hindi nakapunta doon sa kanilang isla, no? Takot siya kasi nagpanic siya. Nagpanic siya nung nandun siya, no? So meron siyang insidente no na nagkumukuha sila ng mga kandila, tapos nung bigla siyang tumayo, nahilo siya. Okay? Panic na siya noon. Hindi niya kasi alam kung ano nangyari sa kanya. Okay. So, today, mamayang 2:00, no, pupunta ako ng St. Luke sa may BGC kasi meron akong endoscopy colonoscopy. Okay? Ano endoscopy colonoscopy? May papasok na camera sa aking tiyan at sa aking puwet. Okay. Pero ito, ano lang to, check up. Hindi to operation. Para lang i-check kung kamusta na yung aking gut, yung aking tiyan, at yung aking colon naman dun sa baba. O ganun lang yun, no? So, I do regular check-up, pero ang aking last colonoscopy, endoscopy, nasa late 20s pa ako. Meron kasi akong GERD. Tapos nung nakaraang buwan, nagkaroon ako ng gastrointestinal flu, no? Acute. So, sumasakit tiyan ko noon, nag-LBM ako. So, sabi ko, why not ipa-check na nga lang? Kasi last ko, late 20s pa ako, napakatagal na. Sabi ko, sige, gawin na natin yan. Okay. Nung last time, may panic attack pa ako noon, may anxiety ako noon. So, anong nangyari sa akin noon? Ang gagawin kasi niya, may anesthesia ka, patutulugin ka, sedation. Pero yung may anesthesia, isi-spray sa throat mo para pag pinasok na yung camera sa loob, hindi masakit, di ba? So, nangyari, parang hindi ako na-brief o baka may anxiety ako, hindi ko naintindihan, basta gano'n. Sa Makati naman yon, no? So, nung inisprayan na ako dun sa, tinignan na yung oximeter ko, yung oxygen ko and all. So, nung inisprayan na yung throat ko, syempre nag-numb na. Namanid na kasi anesthesia yun eh. Hindi mo na nararamdaman. Usually, tayo may mga anxiety disorder, sensitive tayo sa mga konting pakiramdam, no? Talaga nawi-weirdohan tayo, nag-freak out tayo kapag hindi natin naintindihan. So, nangyari sa ko sa doktor, tapos napasok na yung sedation ko, yung pampatulog ko dun sa dextrose. Sabi ko, Dok, hindi ko maramdaman yung lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Tapos nakatulog na ako. Pero sabi ng doktor, sabi niya, hindi, nakikita ko namin sa oxygen mo, mataas. So, hindi totoo yun. Sabi ko, sana na-explain sa akin. So, malamang baka na-explain yun, hindi ko lang naintindihan or talaga baka hindi. So, hindi ko na maalala kasi bata pa ako noon. So, yun na nga. So, yung ganun nga. Pero tapos nung gumising ako, nasa recovery room na ako, parang morgue. Ako lang mag-isa. So, ano nangyari? So, nakakatawa talaga yung experience. Tapos may lumapit na yung nurse sa akin na okay, gising na, ganyan. Okay. Kasi makakatulog ka nga. So ngayon, sabi sa akin, gano'n, naka-experience ka na ba ng endoscopy, colonoscopy? Sabi sa akin. Sabi ko, kaso nag-panic ako last time kasi ganito, ganyan. Huwag kang mag-alala kasi explain namin sa'yo kung ano mga, sabi ko, okay, sige. So, ano ba yung technique, no? Siyempre tayo kasi hindi natin alam kung ano yung nangyayari. So gaya ko, nagpanic ako nung hindi ko maramdaman yung throat ko. So feeling ko yung interpretation ng utak ko dahil hindi ko maramdaman yung lalamunan ko, tatanga-tanga tayo. Siyempre, anesthesia ngayon, hindi mo mararamdaman. Di ba pag nagpapabunot tayo, minsan may tumutulo, parang gano'n. So dapat hindi tayo matakot. Kasi ang totoo niyan, nagnanumb lang siya, pero hindi ibig sabihin, tumigil yung paghinga mo. Dahil nga lang kasi wala tayong alam, or ako, wala akong alam, kaya nagpanic ako. So hindi ko alam na, ano ba ito, nakakahinga pa ba ako kasi hindi ko maramdaman yung aking throat. So ganun talaga pati mga tao, iba sa inyo dyan, parang may nakabara sa lalamunan, no? So gawa lang ng anxiety. So anyways, so ngayon, di mamaya na yung aking preparation. So sabi ko,
So, ganun pala yun. No? Kahit mag-numb, okay lang. I will accept kasi knowing na nakakahinga naman ako. So, yung malaking information na yan sa utak ko, hindi na ako ganun ka-anxious. Kahit sabihin pa natin na feeling ko lang na na-trauma ako dun sa first time, but because nagkaroon ako ng tamang kaalaman ngayon na ganun lang pala yun, makakahinga ka pa rin pala, hindi mo lang mararamdaman. O sige, okay. Tapos matutulog naman ako. Hindi tapos na. So mamaya, upo ako doon. Ngayon, nakaano ako eh. Ang dami ko ininom kasi kailangan ilabas ko lahat ng mga dumi sa aking tiyan. No? So kagabi pa ito nag-umpisa. So ganun. So ngayon, hindi ako natatakot. So pupunta ako doon, alam ko yung mangyayari, sprayan ako, patutulugin ako. Patulog, wala mong problema yun. Yun lang talaga nagpanic ako last time. So ngayon, ang problema ko kasi, at sa lahat sa atin, sa trauma, nakatutok lang tayo doon sa masamang nangyari sa experience. Ang nakalimutan natin doon sa buong kwento, kagaya ko, ang idadagdag ko sa kwento ko sa utak ko, nagpanic ako doon sa spray ng anesthesia sa akin lalamunan. But ang karugtong na kwento noon, ayos naman ako, nagising ako sa recovery room na parang walang nangyari. So, naintindihan, hindi lang ako nakafocus dun sa parang pakiramdam ko na trauma ako dun dahil hindi ako makahinga sa aking lalamunan. Inisip ko rin yung buong kwento na pagkatapos noon, nakatulog na ako, at pagkagising ko, parang wala lang nangyari. Yun ang kabuuan ng kwento. Hindi lang ako nakatutok sa masamang experience, but yung kwento na nag-survive ako at actually, no big deal, walang nangyari. So ito rin yung sinabi ko dun sa kausap ko kahapon. No? Sabi ko sa kanya, sige, may tawag dun, may orthostatic something. No? Basta may science term yun na kunyari, bigla kang tumayo, naka-squat ka, yung dugo, bigla kang tumayo, nahihilo ka, nagdilim yung paningin mo. It is because yung blood, no, hindi agad nakapunta dun sa brain. Kaya medyo nahihilo. Okay, o medyo nagdilim yung paningin. Pero mabilis lang yun kasi pag umakit na yung dugo, kasi naipit, nakaupo ka naka-squat ka no? So, pero pag tumayo ka, usually yon benign lang yun. Usually normal. Pero syempre, iba pa rin kung nagpapacheck tayo sa doctor para masabing, normal lang yung pagtayo mo, nangyayari talaga yan. Okay? Kesa sa so ma-check mo na ng doctor kasi mas mainam yon. Para talagang totally, pero hindi ko sinasabi na delikado yun. So, ibig sabihin, nangyayari talaga yon, pero better na pa-check talaga sa doctor. Okay? Kaya sabi niya, nag-2D echo na ako, di yun naman pala, di yun lang yun. Pero kasi nga, dahil hindi niya naintindihan, isang taon siyang takot na takot pumunta dun sa isla nila. Dahil hindi niya lang naintindihan. Pero ngayon naintindihan niya na yun. This pinaliwanag ko pa, sinenda ko siya ng video. Sabi ko, tingnan mo itong batang to sa roller coaster, yung babae. At yung mga bata sa likod. Bakit itong batang to? Takot na takot. Hindi pala roller coaster yun. Parang Anchors Away. So, yung nagmagalo siya, naninigas na siya. Okay. Tingnan mo yung batang yun, no? Samantala yung sa likod, tumatawa. So, ano pinagkaiba nila? Bakit siya takot na takot? Samantalang yung dalawang bata na nangungulit dun sa likod, ng yabang-yabang, tawa lang sila ng tawa. Ang pinagkaiba nila, yung takot na ginagawa nila sa utak nila. Kasi tingnan mo, pareho silang nandun sa parang Anchors Away, nag-enjoy yung dalawa sa takot na takot. Pareho lang naman silang nasa Anchors Away. So anong difference nila? Yung pag-iisip nila na ginagawa nila ng takot. So, ganon. Okay? So, ito yung mga klase ng videos at mga kaalaman na ma-share ko sa inyo kapag nagpa-schedule kayo sa akin. Ako pala ay graduate ng BS Psychology at ako ay may Cognitive Behavioral Therapy Certificate from CBT Australia. Mahal ang CBT. No? Pero dahil tulong ito, kayo magsabi sa akin kung magkano kaya ninyo at kapag fair sa akin, schedule kita ng talk time. Okay? Kapag fair sa akin. So, kung libre naman, maraming videos akong ginagawa. Yun na rin yung tulong ko para sa inyong lahat. Okay? At kailangan diagnose sana ng doktor. Kung hindi man diagnose, i-guide kita kung anong gagawin mo. Okay? Ang schedule ko open, nasa gitna na ng June. Kaya medyo pila. Pwede rin naman ako magsingit. No? Depende sa oras ko kung kaya pa. Pwede. Minsan, kadalasan ganun nga ginagawa ko. Okay? Swertein kayo. Kunyari, tapos na ako sa kliyente ko, tapos medyo kaya ko pa. O, sige, go, singit kita. Ganun lang yung nangyayari. Okay? So, message me, andito po sa taas kung paano ko kukontakin. Dito po, no? Hindi sa personal account ko. Yung personal account ko, bibigay ko lang kapag nag-schedule na tayo. With that,
Sana nakatulong itong video na 'to. Maraming salamat. Bye. Kailangan umiti muna ako ng matagal kasi,